DZDG 96.7. We talk, you listen. Yes, we talk, you listen. Kasama niyo na naman ngayong tanghaling ito ang naging isa ninyong Bebe Loves tuwing umaga. Your one and only Greta. Dito pa rin yan sa programang laging nagpapaalala sa inyo kung meron man kayong mga pinagdadaanan, wag nyo nang tambayan. Daanan nyo na lang yan at pag-usapan natin yan dito lamang sa Dibdiban Na. Yes, Dibdiban na naman. Isa't kalahating oras na naman nating didibdibin yung mga bagay-bagay na bumabagabag sa inyong mga isipan, sa inyong mga puso, sa inyong mga dibdib. Mga bagay-bagay na nagpapahirap sa inyong huminga kapag gabi. Diba? Yan, yung mga bagay na, alam yung pag minsan kasi yung mga bagay-bagay na ganyan kapag solo mo lang iniisip, ang hirap hanapan ng solusyon. Pero di ba kapag meron kayong napapagbalingan, napapagsabihan, ayan, nahahanap nyo yung mga pwede palang ganun, pwede palang ganito, diba? Kaya kung ako sa inyo, kung ano man yung dinidibdib ninyo, idulog nyo yan dito sa ating himpilan. Pwede nyo yung i-text sa ating official text line 0929-2168100. Again, that's 0929-2168100. And of course, live din tayo ngayon sa ating official Facebook page. Hanapin nyo lamang ang DZDG Destiny Radio. Again, that's DZDG Destiny Radio. Yes, pwede rin kayong mag-send ng inyong mga comment dyan. At kung nais mo mga pakinggan ang aming huntahan, pati na rin ang magagandang hanay ng musika na hatid sa inyo ng ating himpilan pero wala kayong radyo paglabas ng inyong mga tahanan, pwede nyo po kaming i-visit sa aming official website. That's www.dzdg967fm.com. Again, that's www.dzdg967fm.com. Yes, lahat yan available para sa inyong convenience. Kaya naman tutok na maghapon, magdamag, dito lamang yan sa DZDG 96.7. We talk, you listen. Yes, we talk, you listen. So maya-maya lang, babasahin ko sa inyo ang ating didibdibin sa mga oras na to. In the meantime, ipagpatuloy niyo muna ang pakikinig ng magagandang musikang hatid sa inyo ng ating himpilan. And of course, when I get back, ayan, ang ating didibdibin for the hour. Here is Just a Step from Heaven by Eternal. That's the price of love. It's 11:27 in the morning. Nakatutok pa rin kayo dito lamang sa DZDG 96.7. We talk, you listen. Diba? That's the price of love. Everything has its price talaga, even love, diba? Yung mga bagay na gustong-gusto natin talaga pag minsan, meron niyang katumbas. It costs something. You're still tuned in to DZDG 96.7 with your one and only Bebe Loves Greta. Sabi ko nga kanina, para sa mga kakabukas lang ng radyo dyan, sa mga oras na to ay babasahin natin kung ano nga ba ang didibdibin natin sa mga oras na to. Kaya ba, have you ever been in a relationship where mahal na mahal nyo naman yung isa't isa? Sobrang pagmamahal nyo sa isa't isa, you stepped into marriage or you decided to step in to being together for the rest of your lives. Pero over time, kasi sabi nga nila, hindi mo talaga makikilala ang isang tao hanggat hindi mo nakakasama sa isang bubong, diba? Hindi mo totally makikilala ang isang tao. Yung iba nga kahit napakatagal nang magkasama, hindi pa rin lubusang magkakilala, di ba? Ayun, di ba? So, over time, nalaman nyo na hindi pala aligned ang inyong values over a few things. Paano mo haharapin yung ganong bagay, di ba? At yan nga ang dilemma o yan ang pinoproblema, yan ang dinidibdib ng ating letter sender na si Julia. So ngayon, pakinggan natin kung ano nga ba ang dinidibdib
dinidibdib ni Julia. Dear DJ Greta, ako si Julia. Noong una kaming nagkakilala ni Alex, lahat parang perpekto. Pareho kaming masaya at puno ng pagmamahal sa isa't isa. Nang kami ay nagpakasal, napag-usapan namin ang plano namin sa hinaharap. Pero habang lumilipas ang panahon, napansin ko na iba pala ang pangarap ni Alex pagdating sa pagkakaroon ng anak. Ang gusto niya, magkaroon kami ng anak sa lalong madaling panahon. Pangarap niyang maging isang ama at magkaroon ng malaking pamilya. Pero ako, DJ Greta, hindi ko nakikita ang sarili ko na nagiging isang ina. Hindi naman dahil ayoko o dahil hindi ko siya mahal, pero pakiramdam ko kasi hindi pa ako handa. At marami pa akong gustong maabot sa aking career at personal na buhay. Lately, nagiging dahilan to ng maraming pagtatalo at tampuhan namin. Minsan tuloy, pakiramdam ko parang hindi na ako sapat para kay Alex dahil hindi ko kayang ibigay yung pangarap niya. Naiinis siya at nagtatampo dahil pakiramdam niya pinipigilan ko ang pangarap niyang maging isang ama. Sa tuwing mag-uusap kami tungkol dito, nauuwi kami sa pagtatalo at nasasaktan lang kami pareho. DJ, gusto ko sanang humingi ng advice kung paano ba namin haharapin ang ganitong klaseng sitwasyon. Paano ba namin mapapanatili ang pagmamahalan at maayos na relasyon sa kabila ng aming magkaibang pangarap? At paano ko ba maiipaliwanag sa kanya ang desisyon kong ito ay hindi laban sa kanya kundi para sa akin ding kapakanan o para sa aming kapakanan? Sana matulungan mo kami, DJ, na makahanap ng compromise o solution sa aming problema nang hindi nawawala ang pagmamahala namin at respeto sa isa't isa. Yours truly, Julia. At yan nga ang dinidibdib ng ating letter sender na si Julia ngayong oras na ito, ngayong araw na ito. O kayo listeners, kayo mga netizens natin dyan, baka kayo may katulad na pinagdadaanan o di kaya naman baka meron kayong gustong ipayo sa ating letter sender na si Julia. Pwede kayong mag-text sa ating official text line 0929-2168100. Again, that's 0929-2168100. O di kaya naman mag-comment, mag-leave ng comment or mag-message sa aming official Facebook page. Hanapin nyo lamang DZDG Destiny Radio. At yan muna sa ngayon, magbe-break time muna tayo ng kauntian habang minumuni-muni ninyo itong ating dinidibdib. In the meantime, ipagpatuloy niyo ang pakikinig ng magagandang musika mula sa ating himpilan at sa aking pagbabalik. Pag-usapan natin ang dinidibdib ni Julia. Meanwhile, here is Celine Dion with I Love You. Dito lamang sa DZDG 96.7. We talk, you listen. And you're still with me, your one and only Bebe Loves, Greta. Dito pa rin yan sa programang Dibdiba na. At para nga sa mga kakabukas lang ng radyo dyan, ang dinidibdib natin ngayong oras na to, ang problema ng ating listener na si Julia.
ating letter sender na si Julia na hindi pa daw handa na maging isang ina despite being married with his partner Alex. At sabi nga niya kanina dun sa kanyang letter sa atin, nagiging sanhi na ito ng madalas nilang pag-aaway at hindi pagkakaunawaan. And she wants to find a way to compromise itong kanilang dinidibdib. So, Julia, una't higit sa lahat, when you married Alex, pretty sure na may expectation na bubuo kayo ng pamilya. And when we say bubuo ng pamilya, it means not just the both of you, but also having children. Diba? Alam mo, magkaiba kasi yung ayaw mong magkaroon ng anak pa at hindi kaya physically, hindi kaya ng katawan o nung sarili mo na magkaroon ng anak. You know what? You are even lucky kung isa ka dun sa mga babae na walang problema pagdating sa reproductive system. Kasi alam mo, ang dami-dami ng babae ngayon married na gustong-gustong magkaroon ng anak kaya lang hindi binibiyayaan kasi merong mga, alam mo yun, may mga factors na nakakaapekto kagaya ng pagkakaroon ng, alam mo yun, yung nauuso ngayon sa maraming kababaihan, yung PCOS or yung polycystic ovarian syndrome, di ba? So, it's one reason. O di kaya naman, pag minsan daw, stress daw, kaya hindi daw masyadong, alam mo yun, kaya hindi nagiging effective yung ginagawa ng mag-asawa para makapag-reproduce. But in your case, you don't want to be a mother yet. No? So, mahirap talaga siyang ipaintindi sa partner mo, lalong-lalo na kung yung partner mo gusto na talagang magkaroon ng pamilya. And I'm pretty sure that your husband is ready. Kaya ka rin niya inofera na magpakasal at kaya mo rin siya tinanggap, 'di ba? I'm pretty sure you both know that you are both ready to build a family. Kaya lang if that is the case that you are not ready yet, siguro meron ka pang mga nakikita na rason kung bakit hindi pa dapat muna. 'Di ba? I think dapat yung pag-usapan yan. Yan lagi ang advice natin, no? Pag-usapan ang mga bagay-bagay. It's because baka meron pang hindi naiintindihan yung iyong partner. Baka meron pang hindi naiintindihan si Alex kung bakit ayaw mo pa. 'Di ba? First of all, check, are you financially capable to build a family? Are you financially capable to raise a child? 'Di ba? Kasi habang wala pa, that's a good opportunity para sa inyo para makapag-ipon. 'Di ba? And I think na habang wala pa, edi dapat yan ang pagtuunan nyo ng pansin, yung mag-ipon, yung mag-build ng magandang foundation. And you know what, I think, ang tingin ko dyan, kasi syempre, may expectation din si Alex sa'yo na kaya mo siya pinakasalan, kaya mo siya tinanggap, kaya tinanggap mo yung offer niya for marriage, is because you also are ready for a family. So I think, Julia, kailangan i-hear out mo rin si Alex. You know? Kasi syempre, siguro yun yung gusto niyang maramdaman, yung pagmamahal na kaya pa niyang i-pour out o yung pagmamahal na kaya niyang maramdaman kapag siya ay naging father na. Kasi alam mo, it's fulfillment para sa maraming lalaki. And of course, to some women, unfortunately for you, ay hindi ito yung fulfillment na hinahanap mo sa iyong buhay, di ba? So, dapat yung pag-usapan niya, hear each other out. Kasi alam niyo, one way or another, one of you has to give in. Kasi kapag pilit niyong pagtutunggaliin yung magkasalungat ninyong idea of being a family, hindi talaga kayo magmi-meet. You know why? Because ang isa sa inyo gusto, ang isa sa inyo ayaw. So one of you has to give in. Diba? Ang isa sa inyo ay kailangan magbigay doon sa gusto nung isa. And fortunately, on your case, walang gustong magbigay. So paano ba? Pag-usapan ninyong mabuti.
Kasi siguro naman, base naman sa kwento mo, hindi naman totally hindi mo gusto, pero hindi mo pa muna gusto. 'Di ba? So kung palagay mo, really, hindi pa kayo handa o hindi pa dapat kayo magkaroon ng anak o ng mga anak, I think dapat mo pang mas ipaintindi sa kanya. And then show him also that you are willing naman to have a child or to have children in the right time. 'Di ba? Pero alam mo, be careful din ha, kasi be careful din in making the right decisions dahil ang babae habang tumatanda, syempre lalas yung chances niya ng pagkakaroon ng first baby. 'Di ba? In fact, yung ibang babae nga, kumbaga kahit nagkaroon na ng first baby, nahihirapan silang magkaroon ng second, ng third baby dahil kumbaga tumatanda, tapos syempre naiiba yung physique natin, naiiba yung form ng katawan natin inside and out. So, you be careful din kasi baka pagdating ng oras na gusto mo na o handa ka na, hindi na ibigay sa inyo. 'Di ba? So, and I also think, Julia, na kapag yan ay ibinigay na sa inyo, wala ka nang magagawa. 'Di ba? So, pag-usapan niyo yung mabuti. Maganda naman talaga yung nagpaplano ng para sa magiging family ninyo in the future. Kaya nga ini-introduce ang family planning, 'di ba? Kaya nga before marriage, 'di ba, merong counseling na nagaganap before the wedding day. May counseling na nagaganap na sa civil at saka sa simbahan. Ipinapaintindi kung ano ang kahalagahan ng pagpaplano ng pagkakaroon ng pamilya. 'Di ba? Para handa, para hindi kawawa ang mga bata. Pero i-consider mo din yung inyong edad. Yan, i-consider mo din yun. I-consider mo yung mga bagay-bagay sa paligid mo. Kasi syempre, ang pagdedesisyon, it has to have a lot of consideration. It has to see a lot of factors. Diba? Hindi pwedeng ayaw mo lang, hindi pwedeng gusto mo lang, hindi pwedeng, kasi gusto ko hindi pwedeng, kasi ito yung nasa isip ko No, you have to consider a lot of things. And you also have to consider na hindi ka na lang isa ngayon. Yung sinasabi mo kanina na marami ka pang gustong ma-achieve personally, actually, the moment that you got married, you already are one. Di ba? Isa na lang kayo. Isa na lang kayo ng asawa mo at hindi pwedeng yung gusto mo lamang ang masusunod. You have to, alam mo yun, give and take para magkaroon ng magandang outcome yung inyong relasyon. Kasi I'm pretty sure na ayaw mo rin namang mawala yung asawa mo sa'yo. Ayaw mo rin namang mawala si Alex sa buhay mo. 'Di ba? So pag-usapan nyo, alin ba ang mas makakabuti? Pwedeng mas makakabuti ba kung ngayon na like what Alex wants? Or mas makakabuti ba kung maghihintay-hintay pa tayo ng ilang taon? Hindi ba? Wala naman kasing bagay na hindi nadadaan sa usapan. And I'm pretty sure na kapag naipaintindi mo sa kanya ng maayos yung point mo at kapag, alam mo yun, you come up with a mutual understanding, hindi na kayo kailangan mag-away sa mga ganyang bagay. So just talk it out and then weigh things. Weigh the factors. Weigh your ideas together. And I'm pretty sure na you'll come up with something. Di ba? Pag-usapan nyo lang. Walang hindi nakukuha sa magandang usapan. Alright, Julia, ayan, sana ay may napulot ka dyan. Siyempre kayo, netizens, listeners, baka kayo ay merong nice maipayo. Pwede po kayong mag-text sa ating official text line o di kaya naman ay mag-comment sa ating official Facebook page. In the meantime, ayan, ipagpatuloy nyo muna ang pakikinig ng magagandang musika na hatid sa inyo ng ating himpilan. Habang tayo magbe-break muna ng kauntian. You're still tuned into DZDJ 96.7. We talk, you listen. And of course, kanina nga pinag-usapan natin yung tungkol sa problema ni Julia. Ayan, so para dyan sa mga nakarelate sa problema ni Julia, kagaya nga ng lagi kong sinasabi, pag-usapan nyo yan kasi walang bagay na hindi nadadaan sa magandang usapan. Lalong-lalo na kung mag-asawa kayo, diba? Hindi pwedeng hindi na kayo magpapansinan, lalo na kung nasa isang bahay kayo, hoy! Diba? Kaya just talk it out.
pag-usapan, lahat ng bagay na dadaan sa magandang usapan. Alright, so ayun na nga, it's already 12:25 in the afternoon, wala na naman tayong oras. Kailangan na nating pansamantalang maghiwa-hiwalay. This has been again your one and only Greta para sa programang palaging nagpapaalala na kung meron man kayong pinagdadaanan, huwag nyo nang tambayan. Daanan nyo na lang yan at pag-usapan natin yan dito lamang sa Dibdiban na. And I'll see you again tomorrow. Same time, same voice, same frequency only here on DZDG 96.7. We talk, you Ay, listen. sa aking pagalis, imano ko kayo ng isang kanta. Here is Air Supply with Now and Forever.